Sinabi natin, napakalungkot. Muqata'a, binoykot sila, dumana sila ng matinding paghihirap, namatay si Abu Talib, namatay si Khadijah radhiyallahu anha. Lahat ng ito, patong-patong at nakapanghina sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero dumating ang isang gift, biyaya, regalo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo kung ano to? Isang araw, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinasabi na natutulog sa bahay ng kanyang pinsan na si Ummu Hani at dumating si Jibril alaihi salam. Dumating si Jibril alaihi salam mula sa bahay niya, dinala siya sa Kaaba. Sa Kaaba, na kung saan nandun yung Zamzam. At sa pangalawang pagkakataon, binuksan ni Jibril alaihi salam ang kanyang dibdib, kinuha ang puso at muling hinugasan sa Zamzam. Nangyari na to nung bata siya. Ginawa ulit ito, as-sahih. At inulat ito na tamang pangyayari na muling ginawa ito ni Jibril alayhi salam sa kanya. At pagkatapos nun, ipinakita sa kanya ang burak, ito ang sasakyan. Allahu a'lam, wala pa sa atin nakakita nito. Kahit sa parte, ito daw ay nasa pagitan ng donkey at kabayo na kulay puti na ang hakbang niya, kung nasan yung dulo ng natatanaw niya, yun ang kanyang hinahakbang. At mula sa Makkah ay idinala siya sa Baitul Maqdis sa Palestine, sa Jerusalem. Subhanallah. Anong tawag sa pangyayaring to? Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra, ang pagdadala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng burak mula sa Kaaba, sa Makkah, papuntang Jerusalem. Ang Mi'raj naman ay ang pagdadala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula Jerusalem papuntang Sidratul Muntaha. Detalye natin. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagdating niya ng Baitul Maqdis sa Masjidul Aqsa, Masjidul Aqsa, nakikita natin to sa mga larawan sa Palestine, ay nakatagpo niya ang lahat ng mga propeta at mensahero ni Allah subhanallah. Sino kilala nyo? Jesus Christ, Abraham, Moises, Solomon, David, andun sila lahat. At sinasabi sa hadis, nagsala sila ng 2 raka'a at ang nag-imam sino? Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa isang hadis sabi niya, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ang pulutong o grupo ng mga propeta, umirna an nada'a aymanana ala syama'ilina, inutusan kaming ilagay ang aming kanang kamay sa aming kaliwang kamay. Pag nagsasala tayo, Allahu Akbar, nagsala sila. Sino nasa likod niya? Sinong ma'mum? Si Moises, si Abraham, si Jesus Christ, si Nuh alayhi salam. Sino man kilala niyong propeta? La ilaha illallah. Pinakamabiyayang sala siguro yun. Subhanallah. At pagkatapos nun, ipinanik naman ni Jibril, wala nang burak. Si Jibril alayhi salam, siya na ang naghatid sa kanya hanggang Sidratul Muntaha. Okay. Maraming detalye ito. Mahahabang hadis to. At hindi natin yan mababanggit. Pero ang bawat palapag ay sinasabing wini-welcome nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bawat palapag at kilalang kilala ang propeta ng sallallahu alaihi wasallam. Siya ba si Muhammad? May pahintulot ni Allah ang pagpanik? Oo, siya si Muhammad at may pahintulot ng pagpanik. Imagine lang, kung isang venue, malaking lugar, at pagkatok mo, inaasahan ka. Di ba? Pumunta ka ng City Hall. Ikaw ba si Muhammad? Welcome, hinintay ka na ng... Masya Allah. Pumunta ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Jannah, sa paraiso, at hinihintay sa kada palapag. At sa ikapitong palapag na iulat, nandun si Ibrahim alayhi salam. Ang propeta Abraham, Nabiyullah. At nandun daw ang natatanaw mula sa ikapitong paraiso, ang Baitul Ma'mur. Ang Baitul Ma'mur, sinasabi nila na doon makikita ang mga malaika na dumadating, natatanaw nila mula sa ikapitong paraiso. Ang 70,000 na mga malaika, magsasala kay Allah, magpupuri at aalis na. Pag alis, darating na naman ng 70,000, magpupuri kay Allah, magsasala at aalis na. Simula nang nilikha sila, hanggang araw ng paghuhukom, yun lang ang trabaho. Subhanallah. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya kailangan yung sudyod natin, na inaantok pa tayo sa sudyod natin. Dahil sa dami ng sumasamba kay Allah. Sabay, tinitingnan yun. Kaya huwag natin pagmalaki yung ating mga kapiranggot na pagsamba. Dahil ang daming sumasamba doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito, ay nakarating sila sa Sidratul Muntaha. Ang ibig sabihin ng Sidratul Muntaha ay yung hangganan. Maraming ulat. Sinasabi ng ibang mga hadis, ang Sidratul Muntaha ay ang maliwanag na lugar na sinabi ni Jibril alayhi salam na Muhammad, hanggang dito lang kita pwede ihatid. Dahil ang susunod dyan ay liwanag o hijab na ni Allah. Subhanallah.
Walang nakakalagpas dyan, Muhammad, ikaw lang. La ilaha illallah. At meron nag-uulat na ang Sidratul Muntaha ay malaking puno. Higante. Na hindi nakikita ang dulo at ang mga dahon nito ay parang mga tenga ng elepante. Subhanallah, ganun kalaki. Sobrang laki. Sinasabing yun ang Sidratul Muntaha o di kaya yung isa. Pero in short, dumating ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon sa lugar na ang kasunod ay si Allah na. Ang kasunod ay si Allah na at doon siya binigyan ng regalo. Ano yun? As-salah. Salah. Muhammad, ang dami mong pinagdaan ng hirap. Ha? Amul huzun. Yan ang taon na napakalungkot. Ibibigay ko sa iyo ang salah. Masya Allah. Sana ganito natin tingnan yung salah na regalo, biyaya, gantimpala ni Allah kung tayo nahihirapan sa mundo, ito, yun. Ista'inu bis sabri was salah. Wala tayong ibang pupuntahan kundi salah. Pero baliktad, wallahi. Maraming tao ngayon, yung salah pabigat sa kanila. Nakita niyo ka na pinagkaiba? Muhammad, bibigyan kita ng gantimpala, salah, 50 beses sa isang araw, 50 times. La ilaha illallah. 50 times. Tinanggap ng propeta sallallahu alaihi wasallam at pagbaba niya, nakasalubong niya si Musa alaihi salam, si Moises. Anong inutos sa iyo ng Panginoon? Salah, 50 times. Sabi niya, Muhammad, wallahi hindi kakayanin ng umma mo. Nangyari sa umma ko, hindi kinaya. Bumalik ka kay Allah at humingi ka ng kaunting tawad. Humingi ka ng bawas. Bumalik siya kay Allah at binawasan, naging 45. Muhammad, ilan na? 45. Hindi kaya, Muhammad, bumalik ka. Pagbalik na kay Allah, binawasan, 45, 30, hanggang naging 5. Pagdating, hindi kaya, Muhammad, bumalik ka kay Allah. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya na to ng umma ko, insyaAllah. Kaya na ba? Wallahi, kung tayo sinabihan ni Moises nun, papanik tayo ulit. Ya Allah, hindi kaya ng 5. Baka sasabihin natin 5 every 1 year. 5 kada isang taon! May tao ganun. 5 beses magsala kada isang taon. 5 beses magsala kada isang buwan. Bakit? Tuwing Jumaa. La ilaha illallah. 5 awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanggihan pa. Pero kaya ito at ito talagang tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito. Yung 5 mo ay may gintimpala ng 50. Awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, in short, mga kapatid sa Islam, jazakumullahu khair, sa pagkakataon na ito, hindi mawawala sa pag-aaral ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kahigitan, kahalagahan, kaimportansyahan ng sala sa lahat ng utos. Tingnan nyo to. Sa lahat ng utos. Ito lang ang hindi pinababa. Tingnan nyo, pag si Allah subhanahu wa ta'ala magbibigay ng utos sa atin, tulad ng fasting, tulad ng sadaka, tulad ng birrul walidain, anumang kabutihan, iutosan si Jibril alayhi salam o di kaya mananaginip ang sugo para ibaba yung utos. Ito hindi. Pumanik pa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Sidratul Muntaha at kinuha yung utos ng sala. Sana bigyan natin wallahi ng malaking pagpapahalaga ang utos na ito sa ating pananampalataya dahil ito talaga ay malaking gantimpala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.